Sa kalagitnaan ng pagtulog ng mag-asawang ito at ng kanilang sanggol sa isang abandonadong sasakyan sa Maynila, isang babae ang biglang sumalakay at habang himbing sa pagtulog ang mag-asawa, tinangay raw ng babae ang kanilang anak. Ang mga sumunod na tagpo nakunan daw ng closed-circuit television camera o CCTV. Sino ang babae at maibalik pa kaya ang sanggol ng mag-asawa? Hinanap namin ng mga magulang ng tinangay na sanggol. Dito ko naabutan sa kalsada ang mag-asawang Monique Martirez at Rodel Dolorico. Parehong nangangalakal ng basura, ang dalawa. Bandang po kami natulog mga alas 11, alas 12. Ngayon, pagtulog namin sa bago kami matulog, nilinisan pa ng asawa ko yun. Tapos sabi ko sa asawa ko, yakapin niya po yung anak ko. Pag yakap niya po, nakatulog po kami, napasarap yung tulog namin. Uy, ang ating gumising ka lang si Baby Rosie. Ngayon, paggising po namin ng bandang mga 4:30, wala na po yung bata. Hinanap nila sa mga taong malapit sa lugar ang sanggol, pero bigo sila. Pumunta kagad kami ng police station, nasabi ko na po kami barangay. Pinapansin ba kayo, no? Yung iba po, pinapansin, yung iba po, hindi po, ma'am. Minsan, tinatalikuran, masakit din po. Masakit. Sabi nga, Tapos, binenta ko daw anak ko kasi wala daw kami kayan sa anak namin. Hanggang sa naisip ng barangay na silipin ang kopya ng CCTV sa lugar malapit kina Monique. At nang balikan ng oras at araw kung kailan nawala ang bata, isang babae ang nahagip ng kamera. Alas 4 ng madaling araw ng May 28, 2022, nakitang tumawid ang babae sa isang kalsada sa Maynila. Sunod na pumasok ang babae sa isang eskinita malapit kung saan natutulog sina Monique. Makalipas lang ang higit 1 minuto, makikitang patawid na ulit siya ng kalsada. Pero sa pagkakataong ito, bitbit niya ang sanggol. Ito yung kalsadang nilalakaran ng babaeng suspect na nakuna ng CCTV. 4:50 ng umaga, yun pala ay papunta siya sa kung saan yung tinutulugan ng mag-asawa. Wala pang 1 minuto, makikitang bumabalik na yung babaeng suspect. Meron na siyang kargang baby. Kilala niyo ba? Nakilala niyo na dati kung sino yung kumuha sa anak ko? Tinutuloy ko po. Pinasilong ng asawa ko dahil umuulan. Umulan po. Ngayon, Ko naman po akalain ganun gagawin niya po eh. tapos hanggang sa lumapit sa bata, ilalaro niya po. Biglang umiyak yung bata. Pero hindi naman din po namin alam na intention niya na po yung mga ilang araw po, nakukuhanin niya po yung bata. Sino nga ba ang babae sa video? Maibalik pa kaya sa mag-asawa ang kanilang anak? Dati raw ay nakatira sila sa tatay ni Rodel pero nagdesisyon ng dalawa na humiwalay. Pero dahil walang pera para mangupahan, nakiusap sila sa isang may-ari ng multicab na doon muna sila matulog. Sa pangalawang araw ng pagkawala ni Baby Romnick, naisipan ng isa sa mga pulis sa Maynila na mag-post sa social media tungkol sa nawawalang sanggol ni Monique. Hanggang sa makarating ito sa mga opisyal ng Barangay 120 ng Caloocan City. Isang minor de edad daw kasi ang nakapagtatakang may bitbit na sanggol sa kanilang lugar. Bali po nung May 28, may tumawag po sa amin naming mga residente na meron pong mag-ina daw na nakikisilong dun sa multipurpose namin. Nag-post po ako sa FB, baka may nakakakilala dun sa tao, pero umabot na po ng 8 p.m., wala pong nakakakilala. Nung time na mga bandang alas 9, nag-video call yung nanay, mismo nung minor de edad, na hindi kanila yung baby at hindi niya anak. Nang makumpirmang hindi sa menor de edad na itatago namin sa pangalang Esther ang bata, nagpasya ang barangay na dalhin ng sanggol sa isang shelter.
Monday po, nagpunta na kami ng CSWD para isurrender si baby. Yun naman po nai-process po kagad. Nung time na malapit na kami sa pagdadala namin shelter, tumawag nga si Kap na may naghahabol na nanay na nagpapakilala po na sila yung nanay. Posibleng si Esther nga kaya ang babae sa video na kumuha kay Baby Romnick sa Maynila. Agad nagpunta sina Monique at Rodel sa Caloocan nang mabalitaan na may batang dinala ang isang menor de edad. Pagdating po namin doon, idinala na rin po sa DSWD. Ngayon, ang nangyari po, ginawa po, sinamahan po kami na para makita yung anak namin. Pinahawak naman po yung anak namin. Dito iginiit ni na Rodel at Monique na ang sanggol sa Caloocan City ay ang nawawala nilang anak. Naibalik ang damit ng sanggol kina Monique, pero hindi ang pinaniniwala ang anak nila. Yung damit lang po. Ang binigay lang po yung katulad yun, yung damit. Kasi sinabi ko sa asawa ko noon, ano ba pala tandaan mo na araw na suot ng damit ng anak mo? Sagot po ng asawa ko, yung dilaw po tsaka puti. Sinabihan daw sila na ayusin muna ang birth certificate ng anak at iba pang papeles. Ito yung mga kailangan nyo daw ibigay para patunayan na anak mo yun. Yung araw na nagpa-blatter kami talaga nawawala. Pinakita rin po namin, tapos kinuhanan. Tapos, pinakita po namin, kinuhanan. Pati yung video. Kompleto na rin. Ipupukol daw po nila dito sa social worker na Maynila. Kaya lang daw, ang kailangan daw po, ang pukol daw ng social worker na Maynila, ibalik daw nila sa pangyayari ng nangyayari sa amin. Ang tagal. Ayun ang po ang hinihintay sa kanila. Paliwanag ng CSWD ng Maynila, kailangan munang masigurong sina Rodel at Monique talaga ang magulang ng sanggol. Ito daw baby nyo. O ayan po yan. Ganyan po. Inawala po siya, ganyan na po kataba, ma'am. Babae, malusog yan. Oo, kataba po yan. Romnick, Miss Tata. Nalipubuli na natin. Easy lang, kaya mo yan. Talagang ganun. Kung nakinig ka, hindi aabot sa ganyan. Tatagan mo lang. Oh. Miss Tata, Romnick. Ikaw yung buhay mo, Romnick. Kaya ni Papa. Maibalik pa kaya kina Monique ang nawawala nilang anak? At ano ang mangyayari sa menor de edad na tumangay sa sanggol? Abangan mamaya. Noong May 27 naman, ang nakuna ng CCTV ay isang babaeng iniwan ang isang sanggol sa gilid ng kalsada sa Barangay Bangkal, Makati. Mapapanood sa isang kuha ng CCTV ng Barangay Bangkal ang isang babaeng tila may bitbit pasado alas 11 ng umaga nitong May 27. Sa isa namang kuha ng CCTV ng isang gusali, makikita ang babae na sumilong sa ilalim ng puno sa bangketa. Maya-maya pa, umupo siya sa gilid. Pero pagkatapos ng mahigit 30 minuto, tumingin-tingin ang babae at biglang may nilapag. Pagkatapos ay naglakad siya paalis. Nahagip siya ng CCTV nang sumakay ng isang jeep. Bandang alas 12:30 ng hapon, napansin ng ilang residente ang tila sanggol na nakabalot ng lampin. At nang lapitan nito ni Mark Andrew Ruiz, laking gulat nila na isa nga itong sanggol. Nakita ko yung bata dito. Hindi ko pa alam kung bata or manikin lang. Kinuha ko na siya kaagad. Pinost din ni Andrew sa social media ang litrato ng natagpuan niyang baby sa kagustuhang mahanap ang magulang nito. Nag-post talaga ako sa Facebook para makita ng mga magulang. Baka kasi malay mo, pagsisihan pa niya, balikan niya. Sa ngayon ay nasa pangangalaga ng CSWD ng Makati City ang sanggol. Patuloy pa rin pinaghahanap ng mga otoridad ang mga magulang ng bata. Sa Coronadal City naman, hindi sa kalye, kundi sa loob ng libingan ng mga patay, iniwan ng isang buhay na sanggol. Ang bata, tila kapapanganak lang. Isang lalaking naglilinis sa puntod ang nakarinig daw sa iyak ng sanggol. At nang hinanap ito, dito na niya nakita ang bata. Agad daw niya itong kinuha at inuwi.
Sa videong ito makikita ang asawa ng lalaki habang bitbit ang sanggol na napulot sa sementeryo. Dinala sa pagamutan ang lalaking sanggol. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad kung sino ang nag-abandona sa kanya. Minsan nang ipinanukala sa Senado ang Senate Bill 2621 o Baby Abandonment Prevention Act na naglalayong gumawa ng task force para mapag-aralan at ma-report ang dahilan ng pag-abandona ng mga sanggol at para mapigilan ang mga ganitong kaso. Ipinanukala rin ng Senate Bill 1021 o Trust Fund for the Abandoned, Neglected, or Voluntarily Committed Child na layo namang magbigay ng pinansyal na tulong sa lahat ng mga inabandonang bata na magagamit nila sa kanilang paglaki. Parehong nakabinbin ang dalawang panukala. Unang-una, para dito sa ating mga nanay na hindi handa, nagbibigay ng counseling ang ating mga social workers. Madami din tayong mga child caring agencies, child placing agencies na nagbibigay din ng counseling. In-encourage natin yung mga nanay na instead of them abandoning their child, iwanan sa kanila yung mga bata. Kung ang aspeto lang ng kanilang takot ay yung wala silang kapasidad para buhayin, o pwede natin silang i-enroll sa iba't ibang programa ng DSWD. Meron naman tayo diyang mga financial help. Ayon sa UNICEF, nasa 1.8 milyong mga kabataan ang may tuturing na inabandona at napabayaan. Ilan sa mga pangunahing dahilan ay armed conflict, natural disaster at matinding kahirapan. Samantala, sa pagpapatuloy ng kaso ng nawawalang anak ni Monique at Rodel, nitong Miyerkules nag-usap-usap ang social welfare officers ng Caloocan City at Manila. Napagdesisyonan ng CSWD na manatili muna sa shelter sa Caloocan ang sanggol. Ang bait-bait naman yung botsyok na yan eh. The best recommendations po talaga ni Manila para po ma-proof is DNA testing po. Ang ano po natin, case management po siya ni Caloocan na maghanap po ng sponsor para po doon sa DNA testing. Kung mapatunayan man po na sila yung magulang o hindi, dahil case sila ng Manila, homeless case po, kailangan po natin matulungan din po sila sa mapabuti po yung buhay nila. Romnick, Miss Tata, nalipabuli ka natin. Sundan ang kanilang kwento sa mga susunod na linggo. Bawal sa batas ang manguha, mag-abandona at magpabaya ng isang sanggol. May legal na paraan para maalagaan ng sanggol tulad ng pagdadala sa shelter ng DSWD at sa mga accredited na bahay ampunan ng DSWD. Pwedeng makipag-ugnayan sa mga sumusunod na numero. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook. Ngayong araw ng kalayaan, sariwain natin ang kanilang kabayanihan sa pamamagitan ng pagkaing bumusog sa kanila at baon nila sa kanilang laban. Minsan ang pinagtalunan kung sino kina Dr. Jose Rizal at Gat Andres Bonifacio ang dapat maging pambansang bayani ng Pilipinas. Bagamat kinikilala si Rizal bilang national hero, wala pang proklamasyon o batas na nagawa para gawin itong opisyal. Ipawiin natin ang atin! Kalabanin natin ang mga baril! Minsan na rin ipinanukala sa Kongreso na gawing pambansang bayani si Bonifacio. Pero sa totoo lang, wala naman daw dapat magdebatehan dahil kung panulat ang ginamit ni Rizal, bolo naman ang bitbit ni Bonifacio sa pakikipaglaban sa mga mananakop. At ngayong araw ng kalayaan, sariwain natin ang kanilang kabayanihan. Sa pamamagitan ng pagkaing bumusog sa kanila at baon nila sa kanilang laban. Pwede raw malaman ang nangyari sa kasaysayan.
sa pamamagitan ng pagkain. Bakit mahalaga na mapreserba ang mga ganitong bahagi ng ating kasaysayan? Mga kapatid, sukdulan ng kalupitan ng mga dayuhang Kastila. Sa kanilang pagpupulong sa Katipunan, isa raw sa paboritong inihahanda ni Andres Bonifacio ang lechon manok sa saha o lechon manok na ibinalot sa saha ng saging bago ihawin. Pero may bagong twist daw ang culinary expert at food historian na si Lilian Borromeo sa pagkain ito. Dito po ba? Paano niyo po ba ginagawa yan? Ang lumang uso, gumagamit tayo ng ito, sabak sa amin. Saha po sa Tagalog. Saha, oo. Paano yun? Ibabalot siya ng dahon ng saging. Tapos, parang steam din siya. Iluluto sa kaldero. Tatakpan siya. Nalalagay yung mga ingredients na yan. After 2 hours ton, luto na siya. Ang manok, nilagyan ng asin. Ipinasok na rin sa loob ng manok ang mga rikado tulad ng tanlad, bawang at sibuyas. Pwede rin kamyas, pwede rin sampalok. Ano yung available mong gawin? Pwede rin. Nasa sariling diskarte po ng nagluluto kung paano pa niya iibahin yung timpla. Kapag nailagay na ang mga sangkap, pwede na itong ibalot sa dahon at saha ng saging. Ayon sa ilang eksperto, may dalawang dahilan daw kung bakit ibinabalot nila sa saha ng manok ang kanilang lulutuin. Una ay wala silang masyadong kagamitan sa pagluluto, kaya ang saha ang nagiging lutuan ng manok. Pangalawa ay para raw hindi makita ang usok sa pagluluto at hindi raw sila mahanap ng kalaban. Ang dahon kasi madaling masunog. Ang saha makapal, saka moist. Moist yan kasi parang spongy. Natural, pag nag-ihaw ka kahit na anong karne, may drippings. That dripping, pag tumama dun sa coal o kahit na anong baga, pag-uusok, pwede silang matutok ng kung sino man ang humahabol o humahanap sa kanila. Kaya nila ilalagay sa dahon ng saha para yung drippings maipon. At pagkatapos ng 1.5 oras ng pag-iihaw, pwede nang matikman ang lechong naging bahagi ng himagsikan. Kailangan may kanin ka dyan. Ano mo ba? Oh. Yan, oh. Iba nga po ang lasa ng Harap. nakapalibot yung saha ng saging. Iba nga mo yan, sarap eh. Oo. Kanin nga ito. Pangkanin. Ilagay natin kanina. Kahit ito na sausawan. Pwede na ho, ano? Parang na-imagine ko si Bonifacio eh. Kumakain sila eh. Hindi na rin makapagsalita ang kamukha ko. Manyaman. Kapampangan yan. Sa Tagalog, masarap. Masarap. Manyaman. Si Aching Lilian, bubuo ng isang samahan para mapanatiling buhay ang paghahanda ng mga tradisyonal na pagkain katulad dito. Nagpunta rin kami sa grassroots. Inanap namin yung mga ganito. Research namin, tapos sinusulat. Kuha na kami, tinuturo namin ngayon sa mga bata. Kusunero at kusunera ang kapampangan. KKK. Mga kaputan, magkanong araw siyang lahat. Ang iluto natin ngayon ay lechong manok sa ng saging. At hindi rin nagpapahuli ang ilang vlogger sa kanilang bersyon ng lechon manok sa saha. Paborito ng pagkain ang ating bayani na si Gat Andres Bonifacio. Ay! Tera. Tikman ka sabaw mo, bay. Tikman, bay. Pagyabang lang. Tikman mo lang sabaw. Oh, ano? Wow! Sarap! Dahil madaling ihanda at matagal ang buhay, naging pantawid gutom rin daw ni Bonifacio ang tinapa na may kasamang kamatis at itlog na maalat. Nung bata siya, isa sa paborito niya yan. Even Rizal, pagdating sa pagkain, na ang mga Pilipino, kids, mahilig sa tuyo at saka tinapa. Meron silang talagang matinding pagmamahal sa tuyo at saka sa tinapa. Yung mga bayani natin. Sa kanto ng Kalye Juan Luna at Kalye San Fernando sa Binondo,
kapansin-pansin ang lumang gusaling ito. Abandonado at sira na ang ilang parte nito. Pero alam nyo ba na dati pala itong pansiteria? At ang kainang ito na kilala sa tawag na Pansiteria Macanista de Buen Gusto, nabanggit sa nobelang El Filibusterismo ni Rizal. Pero ang makasaysayang pansiteria na itinayo noong 1800s tila napabayaan. Taong 2017, nasunog ang ilang parte ng gusali dahil sa kandilang naiwan dito ng ilang tambay. Ang National Historical Commission of the Philippines pinag-aaralan pa kung ano ang pwedeng gawin sa gusali. Lumalabas na hindi kasi ito deklaradong National Heritage. Napakahalaga niya dahil ito merong tangible na structure, na site, na nababasa natin mula high school, Pansiteria Macanista, pero kapag ikaw ay pumunta ng Binondo, makikita mo na nandun pa rin yung struktura na yun. Kung ang kainang ito tila unti-unti nang naglalaho. Ang mga pagkaing nabanggit na inihain dito tulad ng pansit lang, matitikman pa rin hanggang sa ngayon. Ang pansit lang na nabanggit sa El Filibusterismo, hinahain hanggang sa ngayon sa kainang ito. Itinayo ang restaurant ng food historian na si Chef Christopher Carangyan kasama ang kanyang mga kaibigan. Bahagi rin siya ng culinary generals na nagsasaliksik sa mga kasaysayan ng pagkaing Pinoy. Ang pansit lang ay pinaniniwalaan na isa sa mga paboritong pagkain ni Jose Rizal. Dahil nabanggit ito ng kanyang kapatid na si Narcisa at minention ito sa El Filibusterismo. Kaya ang original na pansit lang dapat merong sabaw at present doon lahat ng mga minention o binanggit sa El Filibusterismo katulad ng tiniping itlog, hipon, manok, kabute. Dapat ang ginagamit nating noodles doon ay sotanghon. Yun yung original na pansit lang. Ang pansit lang, madali lang naman daw iluto ayon kay Chef Christopher. Una natin gagawin, syempre, tayo magpiprito ng manok na gagamitin natin mamaya para dun sa ating pansit. Yung lumang lutuin, makikita natin doon na pinagsasama-sama lang yung manok, yung hipon at yung iba't ibang mga ingredients. Ngayon, ang ginawa natin, nag-infuse tayo ng additional na flavor. Pero hindi ibig sabihin na lumabag tayo doon sa authenticity ng ating niluluto. Susunod, ang pinaka-importante sa lahat, syempre, sinasabi ni Rizal na ito raw ang pinakamabuting sabaw or pinakamainam na sopas. Ilalagay na natin yung ating chicken stock na meron ding konting flavors ng ulo or ng mga katas ng hipon. Ito na ang ating makasaysayang pansit lang. Masarap? Susunod. Kung malalaman natin ano ba yung pinagmula ng ating mga pagkain, makakatulong to para patatagin yung kultura, yung tradisyon nating mga Pilipino at lalo na yung mga kusinero. Sa pamamagitan ng pagkain, pwedeng malaman ang kultura at kasaysayan ng bansa. Bahagi ito ng kanilang pinagdaanan, kaya dapat ang ito'y huwag kalimutan at mas pahalagahan. Kung malalaman natin ano ba yung pinagmula ng ating mga pagkain, makakatulong to para patatagin yung kultura, yung tradisyon nating mga Filipino at lalo na yung mga kusinero. Kaya nagiging part to ng culinary tourism. Nagkakaroon din ng dagdag. Nakita to sa mga lokal kung saang lugar na nagsuserve ng mga heritage food. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporters Notebook.